Matapos lang ang halos 3 buwang pamumuno bilang hepe ng PNP, sibak sa pwesto si dating PNP Chief Nicolas Torre III. Nilagdaan kahapon ni Pangulong Marcos ang utos na nagtatanggal sa pwesto kay Torre. Sinulatan din ni Executive Secretary Lucas Bersamin si Torre upang ipaalam na tinanggal na siya sa pwesto effective immediately. Sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na ipagbigay alam din niya ang desisyon ng Pangulo kay Torre. I have tried to get in touch with him. I made 5 phone calls last night. I think he was in a dinner, but he was duly informed, properly informed of the decision of the President. Isa sa binanggit na dahilan ni Remulla sa pagkakasibak kay Torre ang girian sa pagitan ni Torre at ng National Police Commission o NAPOLCOM. Ngayong buwan lang ay binalasa ni Torre ang ilang matataas na opisyal ng PNP. Kabilang na riyan ang dating Deputy Chief for Administration na si Police Lieutenant General Jose Nartates Jr., ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng PNP. Si Nartates ni-reassign bilang Area Commander ng Western Mindanao. Pero ang ginawang pagbalasa ni Torre, binaril ng NAPOLCOM na may administrative at supervisory control sa PNP bilang isang attached agency sa ilalim ng DILG. Sabi ng NAPOLCOM, ang ipinag-utos na rigodon ni Torre hindi dumaan sa NAPOLCOM ANBAC na pinamumunuan ni Remulla. Sa memo ng NAPOLCOM noong August 14, sinabi nitong bahagi ng kapangyarihan ng NAPOLCOM ang repasuhin, aprubahan, baliktarin o baguhin ang anumang reshuffle sa PNP. Pero hindi sumunod si Torre sa gusto ng NAPOLCOM. With the recent developments, the President was presented with the facts and he determined that the best course of action is to uphold the role of NAPOLCOM as it was intended by law. As part of this resolution, the President decided to relieve Police General Torre. This was not an easy choice. Sinabi noon ng NAPOLCOM sa memo na haharap sa administrative sanction ang hindi pagsunod sa kanilang utos. Pero paglilinaw ni Remulla, walang ihahaing kaso laban kay Torre, administratibo man o kriminal. He did not violate any laws. He has not been charged with any violations. He has not been charged criminally nor administratively. It is simply a choice of the President to take a new direction for the PNP. Kasunod ng pagkakasibak kay Torre, itinalagang OIC ng PNP si Nartates. Bago magtanghali kanina, nag-assume na ng kanyang bagong posisyon si Nartates. Miyembro ng PMA Class of 1992 si Nartates na humawak na ng ilang matataas na pwesto sa PNP tulad ng Provincial Director ng Ilocos Norte at Direktor ng PNP National Capital Region Police Office. Hindi sinipot ni Torre ang seremonya. To the outgoing and the first Lacan Chief PNP Police General Nicolas Deloso Torre III, thank you for steering the PNP for what it is today. Si Torre naman ay miyembro ng Philippine National Police Academy tagapaglunsad Class of 1993 at ang kauna-unahang graduate ng PNPA na namuno sa pambansang pulisya. Iisa lang ang maaaring humawak ng 4-star rank sa PNP, kaya't hanggat hindi nagre-retiro si Torre, 3-star pa rin ang rango ni Nartates at officer in charge ang designation niya. Sa March 11, 2027 pa dapat ang retirement ni Torre. Pag-uusapan daw ito sa susunod na pulong ng NAPOLCOM. In the PNP, of course, if you're not yet retired at the mandatory age of retirement, that is 56, nobody can force a PNP to retire, no? Kasi karapatan niya yun, no? Okay, and so dito, of course, may order na relief and I have my designation orders, I follow. Hindi pa malinaw kung saan ililipat si Torre. Nang tanungin ukol dito si Nartates, sabi niya, nandyan sa office of the Chief PNP or nasa PIHAW. Pero sabi ni Remulla, may iaalok na pwesto ang Pangulo kay Torre. He is being considered for another position because the President still believes